Hello mga idol, welcome back sa aking channel. Magandang araw sa inyong lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Salamat sa inyong patuloy na suporta at sa pagbisita ulit sa aking channel. Isang system window ang agad na lumitaw sa harapan ng ating bida na nagpapakita ng magiging pamagat ng kanyang broadcast. Malinaw na nakasulat doon na isa siyang ganap na baguhan na naghahanap ng mga payo para sa kanyang unang stream. Habang nakatingin sa interface ay tahimik na inisip ni Sojun na ito ang mismong pamagat na pinili ni Kim Tae-woo para sa kanya, at hindi niya maiwasang magduda kung tatalab ba talaga ang ganitong klaseng diskarte. Bumalik sa kanyang alaala ang masiglang pagmamayabang ng kanyang kaibigan noong iset up nito ang laro, kung saan buong pagmamalaking sinabi nito na magtiwala lamang siya dahil bilang isang veterano ay kaya nitong hamatak ng napakaraming manunood para sa kanya. Napabuntong hininga na lamang ang ating bida habang inaalala iyon, at kalmado niyang inisip na kahit ano pa man ang mangyari ay handa siya dahil hindi naman talaga ito ang unang beses na maglalaro siya ng isang virtual reality game. Mula sa mataas na pader ay tahimik na pinagmasdan ng ating bida ang malawak at nagliliwanag na syudad sa kanyang ibaba. Napakaganda ng tanawin kung saan makikita ang mga ordinaryong mamamayan na naglalakad sa mga makukulay na kalsada na tila nagbibigay buhay sa buong paligid. Habang tinatitigan iyon ay hindi naiwasan ni Sojun na mamangha sa sobrang ganda ng graphics ng laro, at sa sandaling iyon ay kalmado niyang inisip na dapat din siyang maglaan ng oras para i-enjoy ang mga ganitong bagay bago tuluyang sumabak sa kanyang misyon. Isang payapang ngiti ang gumuhit sa labi ng ating bida habang tahimik siyang humakbang papunta sa kanyang destinasyon, ngunit hindi pa man siya nakakalayo ay isang seryosong boses ang biglang bumasag sa katahimikan upang tawagin ang kanyang pangalan sa laro na Dane. Nang bahagya siyang lumingon ay agad na bumungad sa kanyang harapan ang isang babaeng nagngangalang Christina, at walang paligoy-ligoy na nagbabala ito na maaari siyang mamatay sa napiling misyon. Walang pag-aalinlangang sumagot ang ating bida at kalmadong tinanong si Christina kung kailan ba naging ligtas ang kanilang mga ginagawa. Ngunit sa likod ng seryosong pormang iyon ay tahimik niyang napagtanto na kusa siyang nagsalita dahil bahagi pa lamang iyon ng automatikong dialogo ng tutorial. Lalo pa siyang namangha nang mapansin na pati ang kanyang boses ay tuluyan nang nagbago upang bumagay sa pagkatao ng kanyang karakter na si Dane, isa itong pambihirang karanasan na labis niyang kinagiliwan, habang sa kabilang banda ay bahagyang natigilan si Christina at tila nag-aalangang ipagpatuloy ang kanyang sasabihin bilang tugon. Isang kumpiyansang ngiti ang sumilay sa labi ng ating bida bago niya seryosong ibinanggit na kung gusto nilang pumatay ay dapat din silang maging handang mamatay anumang oras. Bahagyang napayuko si Christina at walang nagawa kundi tuluyang sumang-ayon sa malamig na katotohanan iyon, kahit pa ganoon ay hindi pa rin nawala ang pag-aalala sa boses nito, kaya mariin itong nagbili na mag-ingat pa rin siya dahil malaki ang posibilidad na mayroon ang nakatunog sa kanilang mga plano. Kalmado lamang itong tinanggap ng ating bida, at kasabay ng isang panatag na pagkumpas ng kanyang kamay ay formal na niyang inutusan si Christina na huwag nang mag-alala at mauna na lamang itong magtungo sa tavern. Dahan-daang inabot ni Christina ang isang nakatuping papel sa ating bida habang seryosong nagpapaalala na walang katotohanan sa lugar na iyon kaya dapat siyang magduda ng walang katapusan. Isang panatag ng ngisi ang agad na gumuhit sa labi ng ating bida nang matanggap iyon, at sa kanyang isipan. Ay tahimik niyang inisip kung tuluyan na nga bang nagsimula ang lahat, kalmado niyang inilabas ang isang maliit na patalim mula sa kanyang kamay, at nang may buong kumpiyansa ay nakangiti niyang tinanggap na kahit ang paparating na kaguluhan ay malugod niyang haharapin para sa kanyang misyon. Mabilis na humiwas sa hangin ang isang bakal na kawit bago ito tuluyang umabot sa gilid ng isang mataas na estruktura. Walang pag-aalinlangang hinawakan ng mahigpit ng ating bida ang dulo ng lubad at buong husay na ginamit ang buwelo nito upang mabilis na tumalon at mag-swing sa ere. Nang tuluyang kumapit ang kawit sa matigas na bato ay agad na bumulusok pababa si Sojun. Tahimik at maayos siyang lumapag sa lapag sa isang nakayukong posisyon kung saan ginamit niya ang kanyang isang kamay upang saluhin ang impact ng kanyang pagbagsak. At sa maayos na galaw na iyon ay malinaw na ipinakita ng ating bida ang kanyang galing bago tuluyang magpatuloy sa kanyang misyon. Naging seryoso ang tingin ng ating bida ngunit ang malamig na pormang iyon ay biglang naputol nang may lumitaw na isang system window sa kanyang harapan. Ipinaalam nito na ang tutorial auto mode ay tuluyan nang natapos, kaya naman agad na napalitan ng labis na pagkalito ang kanyang mukha nang mapagtantong hindi na pala automatikong gagalaw ang kanyang karakter. Mabilis na bumalik sa katinuan ang ating bida at sinubukan na lamang na hanapin ang tamang daan ng mag-isa.
tahimik siyang naglakad at sinundan ang itinuturong direksyon ng may buong kumpiyansa, ngunit ang panatag na pakiramdam na iyon ay mabilis na naglaho nang tumambad sa kanyang harapan ang isang mataas na pader na walang anumang lagusan. Napatayo na lamang siya sa harap ng blankong eskinita na iyon habang pilit na pinoproseso ang sitwasyon. Sa huli ay kalmado na lamang niyang binawi ang kanyang mga sinabi kanina tungkol sa pagiging kapaki-pakinabang ng sistema dahil napatunayan niyang wala pala itong maitutulong para mahanap niya ang tamang direksyon. Isang itim na text box ang biglang lumitaw sa kanyang harapan na naglalaman ng direktang utos na umakyat siya gamit ang mga tubo. Nang mabasa ito ay bahagyang pinagpawisan ng ating bida habang nag-aalangang nakatingin sa mataas na pader, at hindi niya naiwasang magtanong sa kanyang sarili kung kailangan ba talaga niyang gamitin ang mga iyon para lamang makatawid. Ngunit dahil wala na siyang ibang lagusan na maaaring daanan ay humakbang na lamang siya palapit. Sa susunod na sandali ay mahigpit na kumapit ang kanyang kamay sa malamig at matigas na bakal ng tubo, at sa aksyong iyon ay tahimik na niyang sinimulan ang manu-manong pag-akyat. Ngunit sa halip na mahirapan sa manu-manong pag-akyat ay pambihirang gilas ang biglaang ipinakita ng ating bida. Sa isang iglap ay mabilis siyang lumukso ng may kakaibang husay hanggang sa maayos at matikas siyang lumapag sa tuktok ng bubungan na tila isang tunay na propesyonal. Bakas ang matinding gulat sa kanyang mukha habang nakatingin sa sariling mga kamay bago mahinang itanong sa kanyang sarili kung ano ang nangyari. Tahimik niyang napagtanto na kusa na lamang gumalaw ang kanyang katawan upang gawin ang pambihirang galaw na iyon, at dahil doon ay hindi naiwasan ni Sojon na mamangha ng lubos sa napakatinding immersion na nararanasan niya sa loob ng laro. Kalmadong inayos ng ating bida ang kanyang guwantes habang tahimik na tinatanong sa kanyang sarili kung tapos na ba ang automatikong paggalaw, bago niya tuluyang napagtantong mas mabuti pa atang mag-relax na lamang siya tuwing gumagana ang auto mode ng laro. Sa eksaktong sandaling iyon ay isang pulang system window ang biglang lumitaw sa kanyang harapan na naglalaman ng isang tutorial quest, malinaw na nakasulat dito ang kanyang assassination mission kung saan ang pangunahing layunin ay i-assassinate ang target na si Etor. Ipinaliwanag ng sistema na ang lalaking ito ay isang high-rankang noble at mid-level manager ng isang secret society, kaya naman formal na itinalaga ng assassination squad ang misyong ito sa kanyang karakter na si Dane kalakip ang clear condition na kamatayan lamang ni Etor. Matapos mabasa ang kabuuan ng impormasyon ay nanatiling panatag ang ating bida. Sa halip na makaramdam ng kaba sa bigat ng kanyang misyon ay seryoso na lamang niyang inisip na ang tanging kailangan niya lang gawin upang makapasa ay tapusin ang buhay ng naturang target. Matiwasay na pinagmasdan ng ating bida ang mapa sa kanyang harapan na malinaw na nagtuturo ng tamang direksyon patungo sa kanyang target, dahil sa detalyadong gabay na iyon ay hindi niya naiwasang isipin na sadyang napakalaking tulong ng sistema para mapadali ang kanyang paglalakbay. Sa susunod na sandali ay isang bagong utos mula sa laro ang lumitaw upang atasan siyang gumamit ng lubad para bumaba mula sa gilid ng mataas na bubungan. Walang pag-aalinlangang sumunod ang ating bida at mahigpit na hinawakan ang makapal na lubad bago mabilis at maayos na nagpadulas pababa. Habang ginagawa ang hakbang na iyon ay kalmado niyang napagtanto na mas malinaw itong nagtuturo ng mga pangunahing galaw kaysa sa kanyang inaasahan, kaya naman tahimik na lamang siyang natuwa sa magandang simula ng kanyang misyon. Habang maayos na bumababa sa lubod ay biglang gumana ang malikot na isipan ng ating bida, isang pamilyar na kuryosidad ang mabilis na nanag sa kanya nang tahimik niyang tanungin sa sarili kung ano kaya ang mangyayari kung bigla siyang bibitaw sa kalagitnaan ng kanyang paggalaw. Hindi na niya nakita ang pangangailangan na sundin pa ang mabagal na proseso ng laro hanggang sa dulo, kaya naman walang anumang pag-aalinlangan siyang bumitaw sa hawak niyang lubod at piniling tumalon na lamang sa ere dahil mas mabilis at direkta ang paraang iyon. Tuluyan ng binitawan ng ating bida ang hawak niyang lubod at hinayaan ang kanyang sariling mahulog mula sa itaas. Kasunod nito ay ang kanyang mabilis na pagbulusok pababa hanggang sa malakas siyang bumagsak sa lapag na lumikha ng isang matinding kalabog. Napangiwi na lamang siya sa sakit habang sapo ang likuran ng kanyang ulo, at sa sandaling iyon ay tahimik niyang napagtanto na hindi pala talaga uubra ang kanyang naisip na madali ang paraan para makababa. Mabilis na napatingin ang ating bida sa kanyang harapan nang sunod-sunod na lumitaw ang mga asul na chat box mula sa kanyang system interface, bakas ang bahagyang pagkalito sa kanyang mukha habang binabasa ang mga mensahe ng mga manunood na tuwang-tuwa sa kanyang kapalpakan kanina. Walang tigil ang pagtawa ng mga ito sa chat at pabirong sinabi na isa nga siyang tunay na baguhan dahil imposibleng gawa-gawa lamang ang ganitong klaseng pagkakamali.
ang ilan pa nga ay inamin na nanunood talaga sila para lang makakita ng mga ganitong nakakaaliw na tagpo mula sa mga nag-uumpisa pa lamang, dahil sa mga komento ay napakamot na lamang sa kanyang batok ang ating bida, at sa sandaling iyon ay tahimik siyang napaamin sa kanyang sarili na nakalimutan niyang kasalukuyan nga pala siyang naka-livestream kaya labis na hiya ang biglang bumalot sa kanya. Napatingin ang ating bida sa itaas na bahagi ng kanyang interface at labis na nagulat nang makitang may 4 na manunood na palang nakatutok sa kanyang stream. Hindi niya inaasahan ito dahil ang buong akala niya ay wala talagang papansin sa kanya kaya tahimik siyang nagtaka kung ang pamagat ba na ginawa ni Kim Tae-woo ang ham attack sa mga ito. Mabilis siyang humingi ng paumanhin sa kanyang mga manunood habang sinasabing ngayon niya lang napansin ang kanilang mga mensahe sa chat, agad namang nagpadala ng tugon ang mga ito at sinabing ayos lang iyon dahil nakakaaliw rin namang panuorin ang isang baguhang nagkakamali, habang ang iba naman ay tila naiinip na at pilit siyang pinagmamadali na ipagpatuloy ang misyon. Bahagyang pinagpawisan ang ating bida habang patuloy na nagbabasa, ngunit mas nakuha ng kanyang atensyon ang mga nakasulat na pangalan ng kanyang mga manunood kaya tahimik na lamang siyang napailing sa kung gaano kakaiba ang mga ito. At habang malalim na nag-iisip sa kanyang sitwasyon ay unti-unting naging seryoso ang kanyang mukha nang biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang mahalagang bagay na ibinilin sa kanya ni Kim Tae-woo bago pa man magsimula ang lahat. Sa kanyang alaala ay malinaw na bumalik ang mga naging seryosong payo ni Kim Tae-woo bago pa man siya magsimula. Ibinilin ng kanyang kaibigan na bilang isang baguhan ay hindi siya dapat nakatutok sa bilang ng mga tao, at sa halip ay sanayin ang sarili na patuloy na magsalita upang punan ang katahimikan kahit paiilan o wala man lamang nanunood sa kanya. Mariin itong idinagdag na ang pinakamahalagang bahagi ng pagiging isang streamer ay ang pagkakaroon ng maayos at direktang interaksyon sa mga taga-suporta. Bumalik sa kasalukuyan ang isipan ng ating bida at kalmado niyang pinroseso ang lahat ng iyon. Tahimik niyang napagtanto na kaya mas pinili ng mga taong ito na tumambay sa kanyang maliit na broadcast sa halip na sa mga sikat na manlalaro ay dahil naghahanap sila ng atensyon. Lubos niyang naiintindihan na sa sobrang bilis ng mga mensahe sa malalaking channel ay madaling natatabunan ang boses ng mga ordinaryong manunood, kaya naman sa mga nagsisimula pa lamang na tulad niya nila hinahanap ang interaksyon na madalas ipagkait sa kanila. Habang tahimik na naglalakad sa maliwanag na kalsada ng laro ay napahawak sa kanyang baba ang ating bida at inisip na subukan munang makipag-usap ng casual sa kanyang mga manunood upang bumuo ng magandang interaksyon. Agad niyang sinagot ang tanong ng isang manunood at kinumpirma na isa nga siyang tunay na baguhan, sumagot naman ang isa pa at sinabing napatunayan na niya ito dahil tinignan niya ang mismong profile ng ating bida at nakitang 2 araw pa lamang ang nakalipas simula nang magawa ang account. Bakas ang bahagyang gulat sa boses ng ating bida nang malaman niyang maaari palang makita ng ibang tao ang kanyang impormasyon ng ganoon kadali, kaya naman mabilis siyang pinayuhan ng isa sa chat na iset na lamang ito sa private kung ayaw niyang may nag-iimbestiga sa kanyang profile. Matapat namang inamin ng ating bida na tila nakakainis ang ganitong klaseng tampok ng laro, bagay na muling nagpatawa sa kanyang mga manunood. Pabiro pa siyang tinanong ng mga ito kung paano pa kaya siya tatagal sa paglalaro kung sa ganoong maliit na detalye pa lamang ay naiinis na siya. Sa kalagitnaan ng kanilang nakakaaliw na usapan ay muling nagtanong ang isa sa chat kung kailan ba talaga niya balak simulan ang kanyang misyon, dahil doon ay mabilis na natauhan ang ating bida, at may halong pagkamot sa ulo siyang nagpaalam upang tuluyan ng tumuloy at harapin ang kanyang unang gawain. Isang nakakakilabot na tanawin ang sumaubong sa ating bida nang tuluyan siyang makarating sa tapat ng malaking mansyon ni Count Etor sa ilalim ng nagliliwanag na pulang buwan at kasabay ng nakakapanindig balahibong ingay ng mga uwak ay hindi naiwasang manginig ng mga manunood sa chat dahil sa nakakatakot na aura ng buong paligid. Ngunit sa kabila ng mabigat na atmosfera ay nanatiling panatag ang ating bida habang inosenteng napansin na mabilis lang pala siyang nakarating sa kanyang destinasyon. Habang matikas na nakatayo sa harap ng matataas na tarangkahan ay tahimik siyang nag-isip kung ano ang una niyang dapat gawin, at casual na itinanong kung maaari ba siyang pumasok na lamang ng direkta sa loob ng mansyon. Agad namang namangha ang mga nasa chat sa kakaibang lakas ng loob na ipinapakita ng isang baguhan, bago mabilis na nagpaalala ang isa sa kanila na basahin muna ang papel na ibinigay sa kanya ni Christina kanina para malaman ang tamang hakbang. Dahil sa paalala ng chat ay mabilis na naalala ng ating bida ang nakatuping papel na ibinigay sa kanya ni Christina kanina. Nang buksan niya ito ay agad na lumitaw ang isang detalyadong mapa ng mansyon kasama ang mga mahahalagang impormasyon para sa kanyang misyon.
Tahimik niyang binasa ang nakasulat at nalamang ang target niyang si Etor ay kasalukuyang nasa isang kwarto sa ikalawang palapag, habang mayroong humigit kumulang 20 kalaban na nagbabantay sa loob ng buong lugar. Sa kabila ng bilang ng mga harang ay hindi man lang kakitaan ng kaba ang ating bida, at sa halip ay kalmado lamang niyang hinawakan ang kanyang sandata habang seryosong pinag-iisipan kung paano niya uumpisahan ang pag-atake. Mabilis na kinapitan ng isang asul na gauntlet ang kamay ng ating bida habang mahigpit niyang hinawakan ang kanyang sword stick na casual niyang binanggit na iyon lamang ang nakuha niyang mga sandata, kaya agad namang nagpaliwanag ang isa sa chat na iyon talaga ang mga pangunahing armas na ibinibigay para sa tutorial. Sa isipan ng ating bida ay tahimik niyang napagtanto na sapat na ang mga kagamitang iyon dahil ang tanging layunin niya lamang ay tapusin ang buhay ni Etor. Nang may buong kumpiyansa ay inihanda niya ang kanyang sarili at walang pag-aalinlangang idineklara na direkta na siyang papasok sa mansyon. Ngunit hindi pa man siya nakakahakbang ay biglang nagkagulo ang kanyang system interface nang sunod-sunod na sumabog ang mga nagpapanik na mensahe mula sa kanyang mga manunood. Halos magmakaawa ang mga ito na tumigil siya habang tinatawag siyang isang baliw na baguhan dahil sa napakapusok niyang desisyon, bagay na nag-iwan na lamang sa ating bida sa isang nakakatawang blankong reaksyon habang nakatingin sa nagwawalang chat. Bahagyang napakamot sa ulo ang ating bida habang nakatingin sa mga nagbabagang pilit siyang pinagbabasa ng mga manunood ang natitirang bahagi ng tala na ibinigay ni Christina, at sinabihan pa siyang sundin lamang ng eksakto ang lahat ng nakasulat doon. May ilang manunood pa ang biro na hayaan na lang siyang mamatay dahil bahagi raw iyon ng proseso ng pagkatuto, habang may isa pang nagbabala na may paparating na panganib sa kanyang direksyon. Naging seryoso ang tingin ng ating bida at nakaramdam ng kakaibang bigat sa paligid, ngunit sa halip na sumunod ay nagtanong siya kung bakit hindi na lang siya dumaan sa pangunahing tarangkahan. Agad siyang binalaan ng mga manunood kung alam ba niya ang ibig sabihin ng warrior play, na isang estilo ng paglalaro kung saan ang isang manlalaro ay sumusugod ng mag-isa sa napakaraming bilang ng mga kaaway. Dahil sa pagiging baguhan ay tila nalito ang ating bida at walang kamuwang-muwang na nagtanong kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng terminong iyon. Mabilis na ipinaliwanag ng mga manunood na sa loob ng larong iyon ay nagiging mas malakas ang mga kalaban sa tuwing nahuhuli ang isang manlalaro sa kalagitnaan ng misyon kaya palaging inirerekomenda ang paggalaw ng patago. Idinagdag pa nila na may manggilan-ngilang bihasang manlalaro na sumusubok dumaan sa mismong harapan para direktang patayin ang lahat ng nakaharang, at ang marahas na istilong ito ang tinatawag nilang warrior play. Nang malaman iyon ay hindi nagpakita ng kahit anong pag-aalinlangan ang ating bida, at sa halip ay kalmado lamang itong nagtanong kung imposible ba talagang matapos ang tutorial gamit ang nasabing pamamaraan. Agad namang nagpadala ng mensahe ang isa sa chat upang sabihing wala pang sinuman ang nakagagawa nito. At sa simpleng sagot na iyon ay tahimik na nabuo ang isang matapang na desisyon sa isipan ng ating bida na tiyak na magpapagulo sa buong sistema. Patuloy ang pag-apo ng mga mensahe sa chat kung saan ibinahagi ng isang manunood na may sumubok na raw gawin ang warrior play ng 10 oras bago tuluyang sumuko. Idinagdag pa nito na kahit ang mga veteranong manlalaro sa komunidad ay wala pang nababalitang nagtagumpay rito, sa halip na matakot sa narinig ay isang mapaglarong ngisi pa ang unti-unting gumuhit sa labi ng ating bida. Kalmado niyang tinanong ang mga ito kung ibig sabihin ba ng kanilang sinabi ay hindi talaga imposibleng gawin ang pamamaraang iyon. Mabilis namang sumagot ang isa sa chat na maaari itong mangyari kung sakaling mayroon siyang kakayahan na kasing husay ng sikat na manlalarong si Shin Heon. Nang marinig ang pamilyar na pangalang iyon ay dahan-dahang humakbang pasulong ang ating bida. Tahimik niyang inulit ang pangalan ni Shin Heon sa kanyang isipan bago tuluyang binalot ng isang matapang na kumpiyansa ang kanyang buong presensya. Sa ilalim ng madilim na atmosfera ng paligid ay nakangisi niyang idineklara na susubukan niyang tapusin ang misyon gamit ang mismong paraan na sinasabi nilang imposible.